Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, please don't forget na mag-subscribe para updated kayo sa aking mga updated tutorial vlogs. And browse lang kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga bank account na pwede natin gamitin sa SSS. Kung mag-a-apply ng loan or mag-claim ng benefits sa SSS. So ito yung mga bank account na pwede nyo gamitin. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po. So before tayo mag-proceed sa ating topic for today, gusto ko lang po i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, and gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So, to continue, kung ano ba yung mga bank account na pwedeng gamitin sa SSS. So, una, dito muna tayo sa table kung ano ba yung mga disbursement accounts sa bawat benefits na i-a-avail natin sa SSS. And later, ituturo ko rin sa inyo paano nyo ba malalaman kung anong mga bangko or ATM yung pwede nyong gamitin sa SSS. So, dito muna tayo sa table kung ano bang dapat na disbursement account sa loan or sa benefits sa SSS. So, tong table na to, may makikita kayong UMID ATM, Union Bank Quick Card, PesoNet Banks, e-wallets, and RTC, CPO. Yung RTC, yan yung mga remittances, M. Luwelier, or Cebuana. So, yan yung mga remittances. So, pag mag-a-apply kayo ng loan, ang pwede lang na bank account ay yung UMID ATM. Ito yung bagong UMID ID/ATM na SSS at Union Bank Quick Card. So, etong Union Bank Quick Card, ito rin yung ini-issue'ng ATM na SSS. And pwede rin yung mga PesoNet Banks. Yung PesoNet Banks, ito yung mga bank account dito sa Pilipinas like BPI, BDO. So, open lang kayo ng bank account nyo sa any bank dito sa Philippines. And hindi po pwede ang e-wallets at remittances sa loans pag mag-a-apply kayo ng loan sa SSS. May mga nagtatanong kung pwede daw ba ang Cebuana Bank kasi bangko din naman siya. Actually, hindi ko sure kasi parang part siya ng remittance. Kung meron na nakapag-try sa inyo ng Cebuana Bank sa pag-apply ng loan sa SSS, comment down below po para ma-recommend natin sa ating mga viewers. So, sa pension loan naman, sa mga nagpe-pension na to and then nag-apply ng loan, so dito kasi ang pwede lang is UMID ATM. So, pwede lang yung UMID ID/ATM and Union Bank Quick Card na galing kay SSS. So, yun lang yung pwedeng gamiting disbursement account. And sa other benefits naman like unemployment benefits, retirement benefits, and funeral benefits, so pwede ang UMID ATM, pwede rin yung Union Bank Quick Card, pwede rin yung any PesoNet Banks, and pwede rin e-wallets like GCash and PayMaya. And pwede rin remittances gaya ng Cebuana and M. Luwelier. So, sa sickness naman, ang pwede lang sa sickness or maternity benefits din is yung mga PesoNet Banks lang. Ito lang yung mga ATM na inopen nyo sa mga bangko dito sa Philippines like BPI, BDO, and any banks dito sa Philippines. Open lang kayo ng bank account. Basta make sure yung i-open yung bank account is savings or debit card. Huwag po yung cash card. Dapat savings or debit card po yung i-open nyo. So, para naman makita natin kung ano yung mga bangko na pwedeng i-enroll sa disbursement account para sa benefits sa SSS. So, punta lang tayo sa website ni SSS. So, gamit ang inyong cellphone or computer, open nyo lang ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta tayo sa website ni sss.gov.ph. Once nasa website na kayo ni SSS, kung may makita man kayong na parang survey na may 5 stars, click nyo lang yung arrow pababa para mag-close yan, para ma-navigate nyo yung website ni SSS. Then, may makikita kayong create my SSS account or login. Click nyo lang po yan. Then, may makikita kayong login button. Click nyo lang po yung login.
Then, mapupunta kayo sa members login. So, type nyo lang po yung user ID and password nyo and then click nyo lang po yung sign in. Kung wala pa po kayong user ID and password sa SSS, panoorin nyo lang po sa channel ko kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. Kung meron na po kayo, i-type nyo lang yung user ID and password nyo and then click nyo lang po yung sign in. Then, mapupunta kayo sa one-time PIN. So, click nyo lang yung one-time PIN through SMS para mag-text sa inyo ng OTP or one-time PIN sa SSS. So, eto yung sample text ni SSS. So, andyan yung verification code or OTP na 6-digit. So, kukunin nyo lang po yung 6-digit na number na yan and then, itype nyo po dito sa SSS website and then, click nyo po yung login. Then, mapupunta na kayo sa inyong SSS online account. May makikita kayong data privacy notice. Basahin nyo lang po yan and then scroll nyo pababa hanggang makita nyo yung I agree button. Kung agree naman kayo sa data privacy nila, click nyo lang po yung I agree button. Then, makikita nyo na yung records nyo sa inyong SSS online account. So, sa bandang taas sa kaliwa, may makikita kayong tatlong guhit sa taas. Click nyo lang po yung tatlong guhit na yan. Then, may makikita kayong menu, may mga choices sa baba. So, click nyo lang po yung services. Then, may lalabas ulit na choices. So, click nyo lang po yung disbursement account. Then, mapupunta tayo sa disbursement account enrollment. So, ito yung sa pag-i-enroll ng bank account. Yes, dito natin makikita kung ano yung mga bangko or bank account na pwedeng i-enroll sa SSS. So, may reminders kayo dyan makikita. I-scroll nyo lang pababa, basahin nyo lang po yan. Hanggang makita nyo po yung I certify sa baba, i-click nyo lang yung box na yan para malagyan ng check. Once may check na yung box na I certify, click nyo lang po yung proceed button sa baba. Then, mapupunta tayo sa bank enrollment. Yes, dito yun yung i-enroll yung bank account. Dito rin natin makikita kung ano-ano yung mga bank account na pwedeng i-enroll sa SSS. Pero may separate video po ako dito kung paano mag-enroll ng bank account. Sa ngayon, papakita ko lang sa inyo paano ba natin malalaman at kung ano-ano ba yung mga bank account na pwedeng i-enroll dito sa SSS. So, once nasa bank enrollment na kayo or sa enrollment ng disbursement account, scroll nyo lang pababa. So, once nakita nyo yung bank na word, i-click nyo lang yan para malagyan ng tuldok. Then, scroll nyo lang ulit pababa hanggang makita nyo tong word na PesoNet. Kung hindi man siya buo, parang peso yung nakalagay, eto po yun. Basta click nyo lang po yung arrow pababa. And then, makikita nyo na yung mga bank account na pwedeng i-enroll dito sa SSS kung anong mga bangko. So, scroll nyo lang pababa hanggang makita nyo yung hinahanap yung bangko. Andyan yung BDO Unibank. Ito yung BDO na makikita sa SM. And then, iba din yung BDO Network Bank. Iba pa to. And then, andyan din yung BPI. Iba pa yung BPI Direct sa Bank of Philippine Islands. So, yung BPI na nakikita natin na common yun yung Bank of Philippine Islands. And then, yung Metrobank. Ang pangalan ng Metrobank dito is yung Metropolitan Bank and Trust. So, double check nyo yung mga bank name. Make sure tamang bank name yung maselect nyo dito kasi kagaya ng BDO at BDO Network, magkaiba po yun. So, yung BDO Unibank, yun yung nakikita natin sa SM. So, scroll nyo lang yan pababa. Check nyo lang dyan kung ano yung mga bank account na pwedeng i-enroll dito sa SSS at pwede nyo gamitin sa pag-loan at sa pag-claim ng benefits dito sa SSS. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. If you need online assistance, message lang po kayo dito. And please like and follow din po ang aking Facebook page para updated kayo sa aming mga updated tutorial vlogs. And please, don't forget din po na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve pa natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.